Magandang hapon, Eli. At magandang hapon din sa ating mga kababayan muli. Ito na naman ang programa natin, Iparash kay Paras. At nakakalungkot pa rin na isipin dahil marami pa po tayong naghihirap. At lalong humirap dahil nga dito sa Typhoon Paeng. No? At ang sinasabi, nako, halos yung mga naapektuhan, lahat ay nasa 4 million At 150 na po ang patay. Wow. So, ang dami ho mga kababayan. Yung mga naapektuhan, dahil dito po sa, siyempre, iba't ibang mga kadahilanan, grabe ho, at talagang pinakamarami dyan, yung nangyari dyan po sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. At talagang napakarami ho. Siyempre, 63 po yung naitala sa Barm. At sinusundan niya ng Calabar Zone na may 33, Western Visayas na 29, Eastern Visayas at yung Zamboanga Peninsula maging sa Soxargen, tiga-4. So, ganyan sa may Maropa. So, napakarami ho mga kababayan ang naapektuhan. At siguro pahapyaw nating talakayan ito, Secretary. Kasi talagang sa ngayon, iba na ang panahon. No? Kasi noon, ang basihan lagi, yung kasaysayan, dito na kami lumaki. Dito na kami tumanda, yung lugar namin hindi binabagyo at hindi binabaha. Pero ngayon, iba na ngayon na Secretary Jing, no? Oo, siyempre, talagang mayroon ng attachment ha? Ang mga tao, kaya nananatili because they feel attachment to their property, to their home. Kaya minsan, nahirapan din ang ating mga officials to convince people to live, and even the threat of a devastating earthquake or in this case the typhoon sometimes nagmamatigas ng ulo and the risk. Kaya po may nangyayari, ang nangyayari po ay napipinsala sila. Yes, at pakasiguro tayo ngayon mga kababayan dahil sa sabihin natin sa mga nakaraan, hindi ho tayo binabaha. Ngayon malaki po ang posibilidad. Bakit ho? Kalbo na po ang mga kagubatan natin And ang reminder niyan yung Ormoc. If you remember, nagkaroon ng flood or Cagayan de Oro for that matter. Talagang wipe out. Well, as you said, dahil nga po ito sa kapabayaan ng mga ating mga kababayan din, lalo na yung mga unscrupulous people na pinuputol yung mga kahoy sa mga gubat, no? At hindi nare-replant. Yun. So in science, hindi nakaka-hold ng tubig kung barren na yung lupa, wala nang mga roots na nag-hold doon sa flowing water. Correct. Kasi talaga ngayon, Secretary Jing, napakadali na magputol, pero kung magtatanim ka, napakaraming taon yan bago sabihin natin maging pananggalang yan sa anumang kalamidad. That's true. So, well, talking about government addressing the problems besieged by the typhoon, no? Nakikita natin doon sa mga video na in the aftermath of the typhoon ay nagpakita ng gilas ang ating butihing Pangulo. Nag-iikot siya, nag-iikot, naka-chopper, naka-aeroplano, and true enough, while the president was traveling, siguro napagod or whatever, or talagang tamad lang at natutulog, isa sa kanyang mga kabinete ay biglang naglabas ng picture na pinapakita ang ating Pangulo under a uncompromising situation. Ayan, no? And ito si Mr. Epal, ito talagang maepal talaga itong cabinet secretary na ito, ay mayroong komentaryo yung si Malu Tikia. Ito si Malu Tikia, isa ito sa mga vloggers ni loyal ni Bongbong Marcos.
At ito yata siya yung publisher ng Publicos na yung kanyang prediction ng mga Yung mga survey. ay parating ika nga sumusobra doon sa tama. But anyway, dito tama siya. Basahin natin, no? Ito, mga kaibigan, retrato po ito, picture ni Erwin Tulfo nakasakay sa isang eroplano at ayan, sa katabi niya ang ating butihing Makoy Jr. At natutulog. Pero tingnan mo, tama-tama, nagpapa-selfie ito or nagpapa-picture. Sino kaya kumuha ng picture? Sino kumuha nito? Baka bataan ni... Staff nyo, baka PSG po. Sino baka, kaya? Pero ang sinasabi ni Malu, hindi ito dapat pwede. Ha? Especially coming from a cabinet secretary. Ha? Itong si Tulfo. Seriously, there used to be a protocol in taking photos of the president. Had personal knowledge of that from PCCA. Sino itong PCCA? Parang presidente ito dati. To President FBR. To President GMA. Okay. And more strictly implemented during the time of PRRD. Yung PCCA, President Cory Aquino. Aquino. The PSG played an important role in enforcing the protocols. Anong ibig niya sabihin yung protocol? Hindi ka basta-basta kumuha ng picture na naroroon ang ating Pangulo kung di official. Hindi mo pwedeng i-publish. Pero ito, siguro hindi naman magpapakuha ng retrato ang ating Pangulo under uncompromising situation. Tulad niyan, natutulog siya. Ha? Kasi at kadalasan naman, ako matagal ako nag-cover sa Malacanang, Secretary Jing. Talagang may protocol. Yung mga bawal, halimbawa kumakain ng Pangulo, kukunan mo ng picture, bawal yun. At ultimo, kahit na close-in photographer, hindi pinahintulutan na Because kumuha. at the end of the day, any picture of the chief executive should be under his direction and under his control and permission. Dapat may consent daw. Yun ang protocol. Pero itong ating butihing EPAL secretary by the name of Tulfo ay we cannot 100% sure na siya ang nag-publish nitong pero galing kay Malutiki it is presumed na pinost niya. Siya ang nag-post. Kita mo yan. Now, sino ba ito si Tulfo? Ito yung famous na announcer dati na nang babastos ng isang decorated general na at that time kasalukuyang Secretary of DSWD, na binastos niya ng husto. Ito, pakita natin yung para maintindihan at malaman ng tao kung gaano ka epal ito at using yung yung poverty, mayroong sinasawang diyan. Porpisa na. Yung ginagamit mo yung kahirapan ng tao para ma-publish ka. So, poverty porn, yun ang tawag niyan. Ito, dahil sa kanyang poverty porn, binastos niya si Secretary Bautista. Pakita natin yung pambabastos niya kay Secretary Bautista. Demoho na yan. Oo. Tinatawagan po namin ang Department of Social Welfare and Development. Itong Secretary Rolando Bautista, sino ba itong buang na ito? Pasensya na muna, ho. Mas kinatao ka ni Pangulong Duterte, le-lecturean lang kita. Secretary Bautista, ng DSWD, listen up and listen good. Tinatawagan ka namin para marinig ng mga kababayan nating mahihirap ang stand ng mga mahihirap. Hindi yung sasabihan mo kami na sumulat muna kayo 5 days. 5 days before. Sino ka bang punyeta ka na kailangan ko pang sumulat-sulat sa'yo? Sagutin mo yung telepono mo dahil ikaw ay DSWD. Ikaw yung Secretary ng Department of Social Welfare and Development. Gustong marinig ng mga kababayan natin ano ang magagawa mo para sa kanila, buwang.
Hindi yung sasabihan mo ko, sasabihan mo yung sekretary ko na sumulat kayo, IB. Hintayin nyo mga 5 araw. Sampaling kita pag nakita kita buang ka, walang pakialam kay retired general ka, ngudngurin ko yung mukha mo sa inidoro. Demonyo ka rin, isa ka pa. Dagdag ka sa problema. Kaya tayo Okay. So, he has said a mouthful, Eli. At ito ay dapat hindi makalimutan ng ating taumbayan kung gaano kabastos itong tao na to. Ha? Can you imagine, nagsusori-sorry ito? Pero, anong sinabi? Ha? I'm sorry, but hindi ko babawiin yung sinabi ko. So, I mean, double talking, di ba? Magsusorry ka, anong basis ng sorry mo? Dahil sa sinasabi mo na objectionable yung sinasabi mo, pero sasabihin mo, hindi ko bawiin yung objectionable na sinabi ko. I mean, this guy is, something. Ha? O, ito, tingnan mo nga, ang sinasabi nito, nagsusorry daw. Nagsorry si Tulfo sa paninigaw niya, pero sinabing hindi niya babawiin ang sinabi niya laban kay Bautista. Biro mo. This is guy is arrogant. Napaka-arrogante. Now, mga kababayan, So hindi bukal sa loob yung pagpamanhin, paghingi ng pamanin. Hindi sincere ang apology. Parang napilitan lang siya because himasmasan siya dahil sa andaming citizens has, called his attention for his very malicious maybe psychologically defective yung utak niya medyo questionable. Kaya Eli, anong tingin mo sa mga commission on appointments? Kasi nakasalang ngayon yung nito. You think ikaw nasa media ka, do you think ikaw nasa media naging secretary ka at ginawa mo yung ganon? Is it that also an affront on the people of the media, Eli? Pero yung mga ginawa niya, siyempre talagang hindi po ito nararapat, lalo kahit na, 'di ba, pag sa mga broadcaster meron kang may tinatawag na, 'di ba, dapat maging responsable ka. At sa lahat ng iyong sasabihin, lalo dito po sa mga sa traditional na media, talagang bawat buka ng bibig mo pwede kang disiplinahin ng management ng network at pwede kang maging sa KBP. Maliban na lang sa mga vlogger at diba, sa social media talagang hindi pa nare-regulate ng gusto yan So dito mga kababayan nasa kanila na yan, lalo na sa miyembro ng Commission on Appointments. Pero alam mo naman natin political. Pero siyempre, siguro kukuha tayo, we'll try to get hold of I have some friends who are members now of the Commission on Appointment, and let's try to get hold of them and ask what is their opinion tungkol sa isang tao na maepal. In fact, hindi pa natin paalala yung 1 week pa lang yata or 2 weeks pa lang yata siya namimigay ng mga nung opening ng classes, namimigay ng mga tulong sa mga estudyante, ayuda. At hindi pa nga nakalatag yung ng maayos, inanunsyo na niya at nagdatingan lahat ng mga sumugod yung mga tao. So because of his irresponsibility or a very irresponsible behavior, sumugod mga tao, ang daming nasugatan, mga kaibigan. Now, kayo, I'm asking you, itong programa namin is a program of the people. Is a public service program. We're asking you, doon sa pinakita naming picture na natutulog yung ating Pangulo, cabinet secretary ka, you're supposed to protect the interest of the president, ay binisto mo na natutulog yung Pangulo against the protocol. Pangalawa, a year ago or a little more than a year ago, here he comes with pambabastos sa isang cabinet secretary. Tapos may ambisyon pala siya nung posisyon ng cabinet secretary niya, papalitan pala niya.
At doon pala ang gusto niya. Can you imagine that, my dear friend? Anyway, welcome to our program, our companion, and our rich Yun. companion, Yeah. Ricky, Yan ang tama. Ricky Rivera. Ah. Rich ba, Rich? How are you, Ricky? Okay naman. Bumati ka muna at batiin mo yung Commission on Appointments kasi nakasalang na yun si Mr. Epal. Ngayon ba? Ang alam ko, next Ay, week. Baka next week. hindi pa naman nag-resume ang session. November 7 pa ng ano. November 7. Sa Monday pa. Monday pa nga. Oo. Monday pa yung Oo. resumption. ng sesyon. Oo. Well, I challenge those generals. Mm. Kasi hindi lang an affront kay General Bautista yon eh. Mm. It's an affront on the association. Oo. It's an affront on those generals who Sakro. sacrificed their lives for the people. Mm. And yet babastusin lang ng isang ambisyoso na mamamahayag or what how do you call that in Tagalog? Tama. Mamahayag. Oo. O announcer. Oy, Radio shout out announcer. kay Broadcaster. Gina Bertuccio ha. Nakikinig siya sa atin at ano. Hi Dina. Si Gina Bertuccio. Gina. Gina. Hi Gina. Oo, okay yan. Dating girlfriend ni Ben. Ay, hindi. pero Ito si Marites talaga. Gina, pasensya na kay Marites. Hindi chismis yan. May anak talaga sila. Anyway. Pati anak pinachismis pa. pero- Mamaya yan, hindi na Pero maligawan. una ko na- nakilala yan. Ha? Una ko nakilala yan. Super Perry. Siya ang PR ng WGNA. Oo nga, Super Ayun, Perry. oo nga, Super Perry, yan. Super Perry. Mga ano Oh. yan. Sumakay kayo sa Super Perry dahil Pero nga wala na. wala na ba? Wala na. Nalunod Wala na? siya doon. Wala na siya. Solar na ngayon siya. Ha? Solar na. Solar bukas na. Sa Oo. solar na. Sorry. Pero narinig ko yung discussion nyo kanina. Maganda yung discussion. Mag-comment ka naman. Hindi, ako lang. Kasi lumabas ngayon yung kinuha Yun, niya. oo. Hindi ko malaman kung ano ibig sabihin nun eh. Na. Ba't niya kinunan? Epal. Tutulog yung presidente. Hindi, pero siguro ang tingin ko lang, ang Hindi, intensyon kaibigan niya. natin yan ha. Pero tinitignan natin on the context. Pero ako, Medyo yung parang mali eh. Pero ang tingin ko, ang intensyon niya, masabi na kasama niya sa aeroplano ang Pangulo. Okay. Siguro, ako, tingin ko lang, at hindi niya Okay. akalain na, siguro hindi niya, maaari nakalimutan niya, na may protocol. Kasi ako, sanay ako, matagal ako sa Malacanang Oo, press may corps. protocol eh. Ultimo yung pag po kumakain ng presidente, bawal eh. Ibig sabihin, Kasi baka nakangad, di ba, sumusubo o ano, bawal talaga. hindi, baka naman hindi ganun kalalim din yung ugnayan nila. Kasi kung kaibigan mo talaga, for example, kami ni Secretary, no, tayong tatlo, nasa eroplano tayo, natutulog siya, uncompromising yung itsura niya. Hindi ko siya kukunan. Hindi, pwede naman Diba? halimbawa. Kasi kaibigan ko eh. Hindi, pero kung tayo lang naman, halimbawa, hindi mo naman Oo. isa sa publiko ipopost, halimbawa tayo lang, pwede siguro nagbibiroan lang. Pero Hindi, pag kahit presidente, na, oo. Pero maski na. pero pag Maski na. presidente, Ethical pa rin yun. Okay, kasi kaibigan mo Whether eh. you keep the picture or not. Oo. Because hindi mo kukunan ng ang picture kasi uncompromising is a thing of record. niya. Ha? Ano pa bang kailangan patunayan ni Erwin? Pwedeng manakaw yan, pwedeng magamit by other people eh. Yun nga Ha? yung- tulad nga nung yung nabulat na bulaga si Frank Drilon dahil may picture pala sila ni Janet Napoles. Oo, Di tama. ba nga ganun? Those pictures were taken unconsciously and yet it went to a wrong hand. Ito rin. Ano ba? Magiging issue din yan kay Pangulo ngayon. Pati tinuturo niya eh. Oo. Ibig niya sabihin. Oo, Tinuturo, tutulog. Parang sinasabi niya, Mali. tingnan niyo yung Pangulo, natutulog. Ha? Tamad-tamad ditong Pangulo. Yun ang magiging Pwede, magiging implication to people who do not like Kasi wala na siya, President. Hindi naman niya kailangan patunayan sa atin na close Malakas sila. siya. Hindi na eh. kasi cabinet Tingnan mo, secretary nga. Secretary eh. Tingnan mo, Anong hindi ko malaman talaga kung anong purpose niya dyan eh. Pasensya na Erwin ha, pero sa totoo lang, hindi ko talaga malaman anong pwede mong anong ibig sabihin niya ng pinapakita na tutulog yung presidente, nagpapahinga, Natutulog o katabi niya. nakatabi niya, ganyan. Tapos hindi pa siya parang hindi pa nga siya naka-seatbelt, oh. Oo. Nagkakape. Oo. Kaya nga. Oo di ba? nga. Oo nga. Ito naka-seatbelt, oh. Oo. Hindi naman sakop na ng seatbelt law.
Oh, aeroplano. bale, nasa... Tama, di ba, Secretary? Tama ba ako? Your Honor. Hindi, ano yan, protocol ng ano Protocol, yan, protocol ng yan. protection Hindi, of for safety yan. Nandun Oo. ako baka nasa 22,000 mas matindi feet nga na. yung seatbelt requirements ng Sa aeroplano. aviation Oo. Enforced by the Civil Aeronautics Board. Kaya tama si or Baluna the Pinoy. CAAP, oo. Tama si Manu na pinoint out. Hindi, sabi nga ni Secretary Jing ngayon lang tumama si Oo, Malo. ngayon nga. Malu, pasensya na at masyado kasing highfalutin yung publiko. Yung mga Oo, survey, ah. Survey mo. Kala ko ba ano siya? Ano ba siya? PRRD, Binay, Hindi, Rojas? PRRD naman yan si Depende Malu. sino kliyente ng Oo. publiko. Kasi ang alam ko, di ba, nag-BBM yan eh. Hindi, nag-isko pa yan eh. Nag-isko, di ba? Nag-Binay pa dati, Rojas. Hindi, pero Siyempre, Ano ba yan? okay lang yan. it's part of her trade. So we Tama cannot naman, tama Hindi, sa akin okay lang naman, wala namang problema yan eh. di ba? wala namang problema. Pero Pero nagalit sa akin yan one time, Oh. Secretary. Kasi Oh. tinanong ko, alam ko na nakaibinay siya eh. Biglang parang nagro-Rojas, tapos nag-Duterte. Tinanong ko ngayon siya, oh, kapatid, saan ka ba talaga? Kasi kala ko advocacy, etc. Galit sa akin. no? Tinatanong ko lang naman. Hindi kasi Hindi ko naman siguro binabanatan, tinatanong ko lang. siguro ayaw niyang mabisto kung saan naman siya ngayon. Para makalipat ka agad siya. Lipat, nga. Doesn't want to let anyone know that I'm here. Oo. Tapos the next time, oh, you're there na pala. Parang Kaya ganun. matutuwa ngayon siya sa akin, nag-agree ako dun sa sinabi niya. Ayun, oh. Kaya Erwin, kung ako sa iyo, hindi ko malaman kung anong objective. Talaga. Ano yan? Ito, nandyan? Okay, sumama sa akin. So, ano ngayon? Di ba? Wala eh. Tapos, ang pangit pa dyan, nakita mo natutulog nga eh. Bawal yan, bawal. Well, Bawal yan eh. alam mo nga, sinasabi nga natin na well, he's basically an epal guy. Ma-epal talaga yan. Sinabotahe mo yung sarili mong principal. In fact, sumausaw nga din yan dito sa Percy Lapid investigation, di ba? Oy, by the way meron na raw isa pang person of interest na huli ng NBI. Hawak Galing na nila. Palawan. Hawak na. Sino ba yung galing Palawan ng mga nakaraan? Oh, yan. Galing Palawan na ano sa Cebu pa. So, sino ba? Pagka-landing. Sino ba ang kasi ito, si Ricky Ricky M. Rivera to Why don't Marites. you share? Pero alam mo, Hindi alam natin mo, pwedeng share kasi tayo mismo alam mo, kahapon ang nagsabi. let's analyze itong sinasabing person of interest. Interest. Ano bibig sabihin sa batas niyan? Yan. Person of interest, actually, when you say these are persons of interest in relation to a crime, they are probable suspects. Suspect. Oh, suspects, Tama. probable suspects. Ha? Mm. Kung sa ano pa yan, sa FBI pa yan, the usual suspects. Usual suspect. Tama Usual ka. suspects, pag criminal. Pero, ang masama dito, ang guideline nila to list this so-called persons of interest ay yung binabanata ni mga tao na binabanata ni Percy Lapid. At 160 nga yan. 160 now. Let's challenge these officers kasi sinasabi ni Bantag, let's be fair. I'm a person of interest but you clamp up on me and suspended me. Wala naman due process yun. Pero ngayon, base sa mga binabanggit ngayon, parang tumutumbok din kay kay Bantag dahil sa base sa mga sinumpaang salaysay, nag-chip in, nagpatak-patak yung mga mga preso para Tama, para makalaya raw kagad sila para ipapatay itong si Makalaya sila. Oh, nagpatak-patak. mas maaga sila makalaya. Tapos nagpatak-patak sila ambag-ambagan para dito sa pagbibigay ng Anong kinalaman ni pagkabatay ni Percy Lapid para makalabas sila? Hindi, gusto nga ipapatay ng isang sinasabing mastermind. Oo. Lumalabas tayo sa kaya hindi pa pinapangalanan, Okay. diba? Pwede pa. So, Yun ang motibo sinasabi. whatever it is, dapat in-identify na nila na hindi persons of interest, walang basis eh. Pero nandun na sa sinumpang salaysay yung pangalan. Oo. Kaya lang hindi pa inilabas ng DOJ. Kasi alam mo, ang daming binabanatan si Lapid.
including President Duterte, Mhm. including Sara Duterte, BBM. including BBM. Lahat, These are persons of interest. Sinasabi nga ni Percy Lapid, to be fair, inimbestigahan din dapat ito kasi persons of interest to. O inilatag na sa publiko. Inilatag, Ito yung 160. Di ba? Bakit si Bantag lang? Tama. Yun Tama ang- ka yun naman ang doon. Tama sinasabi ka niya. doon. Parang sinisingle out. We're not Sinasabi we're not sila. favoring or saying na pero justice should prevail. Hindi kaya dahil namatay yung Kaya Yeah, well, pero Pero lumakas talaga yung parang hinala sa kanya dahil sa nasa kanyang jurisdiction. ito to be fair yung unang pumutok yan, sino unang bumalaslas ng pangalan ng Bantag? ako, Oo. kasi Oh. yun na nga yung Yun ang base sa mga probable suspect kasi Hindi, tama ka naman. Kasi, kaya nga I'm consistent kasi sabi ko si Duterte tinira rin. So, Oh. si Sara tinira din yan. Maraming tinira. So, posibly all of these are suspects. pero tayo, binanansin natin dito sa show. Yes, yes. Ako, on the record, sinabi ko na ano Kasi- naman igigay ni Bantag dyan? Kasi narinig ko Diba? talaga si Lapid. Pakinggan Pakinggan ko mo. yung kanyang video na may hindi niya dinidirekta doon sa kanyang pagsasabi. Hindi niya dinidirekta si Bantag. Mayroong parang tinitira niya yung bilibid doon sa kanyang Hindi, pero eventually lumabas din. Pero napanood ko rin yung tinira niya. binabanggit niya yung bahay, Oo. tapos yung mga sasakyan nakaparada, talagang tinumbok niya. Tinumbok niya. So- Totoo naman yun. So, Totoo yun. yan. Pero pati marami talaga siyang tinira rin. Marami siyang mga pinagtutubok. Si dating ES, si Oh. Trixie. Yeah. Lahat. So dapat yun persons of interest na rin, di ba? Yes, oo. Kaya lang siyempre, sabi nga ng police, pag sa pagpili ng person of interest, titignan mo, pipiliin mo yung talagang sino yung medyo talagang uunahin mo. Yung talagang mas malamang na siya nga. Kung malamang na siya nga, di dapat di mo muna pina-publicly announce. Oo. Hindi, ganun. Hinuhuli mo muna. Pero talagang dito sa atin, Dito sa atin, putya. di ba halimbawa, yung di ba, yung bumaril, sumuko ngayong gabi, kinabukasan, pinapress kong kagad Oo nga. Pero dapat hindi muna. Hindi mo na. Di ba katulad sa Amerika, Secretary Jing, di ba? Talagang lahat Lahat muna. pipigain muna yan In fact, just like in the movies. Pero yung mga movies naman, lalo na yung true to life story, yung O.J. Simpson, Oh, yan. yung mga, they are not, even the husband is immediately the person of interest. The rest, Di ba? totoo Tama. naman yun. Pag namatay. Pero hindi pinapublish ka agad or hindi ka nga kinukulong Oo. Pinapabayaan ka nga. Kakausapin ka lang. Pero you are Basta anytime pwede kang... pwede kang Kasi pwede kang- circumstantial. kasi nag-iimbestiga pa. Yes, Oo. Mahirap kasi sa US kasi napakamatindi din ang mga abogado doon. Siyempre. Abogado Mate-technical ka. mati-technical ka. technical. Wala Tama. ka namang basis at that time, ikukulong mo or i-detain mo. Tama. Kaya dito, due process. Siguro maganda dito, leksyon na rin ito para po sa ating mga otoridad na kapag ipunin na kasi Ipunin na katulad muna. sa Amerika pag naipon pag press con ando na yung warrant naka-ready na pinagdampot na lahat In fact, sa mga movies, very strict yung public attorney, yung Attorney General Attorney General o certain sa DOJ sa atin katumbas ng DOJ katumbas ng natin, yung sa National Prosecution National Service. Prosecution Service. Kasi dito, Nagagalit yan pagka wala kang ebidensya at sasabihin ng FBI, we're gonna file the charge. You prove it first. Why? Because, you know why? And that is also applicable here because it's the fiscal that defends the case. Hindi ka naman ikaw PNP eh. Mahilig kang mag-file, pero kami ang magdidepensa niyan. Tsaka sila Because we magpo-prosecute determine din. probable cause. hindi pati Eh ngayon, kung ma-dismiss yan, sampal sa mukha Tama. ng city ngayon fiscal. circumstantial yung ebidensya eh. Tama ba, Secretary? At the moment. At the moment, di ba? Kumbaga galing pa rin sa Marites yan. Wala pa Na si Bantag etc. Di ba? No, wala pa talaga kasi now itong importanteng Eh, ebidensya. sabi Ako, ko niya, suspend nyo being na a yan, lawyer, kampiyon na yan. being a lawyer, mayroon ka dapat na palatandaan. Okay. Ang best evidence diyan
yung money trail. Yes. Oo. Okay. Kasi sinasabi nila 550. Mayroon daw bank account. Nagbigay Kasi- na ng ano, Oh. ng authorization Now, si oh. Escorial. Okay. Ngayon, ang tanong, sino yun? Iyan Yun. ang suspect. Tama. Now, kung middleman yun, kasi posibleng hindi yung Yung tunay. principal Oo, ang principal. nag-deposit. Kasi Tama. baka maging obvious naman siya. So, diniposit. In fact, suspect pa nga yan because Oo. kung professional to, they will never use a bank account. Dapat cash. Oo, tama. Kaya nga, hindi ko alam kung pinapasakay lang ito lahat sila, hindi natin alam. pero paano yan? Halimbawa, Kasi napaka-obvious itong, malalim yung kaso pero napaka-obvious yung mga ebidensya eh. pero nga parang nagbabago kasi. Ang sinasabi, nag-ambagan eh. Nag-ambagan. Tapos kinolekta yung pera, so ibinigay. Oo. Pero base naman sa naging testimonya ng gunman, Oo. i-deposit sa kanya Ba't 550. deposit? So, imposible i-deposit mo yun. Kung, di ba, kung talaga ipapatay. Kung ambagan, cash. Ambagan Dapat na, cash. may cash. Diba? Di obvious na kung nag-ambagan kayo, sinong kumulekta nung Oo. Lahat kayo, totality? suspect kayo lahat. Hindi. Tapos, yung isang kumulekta nung pinag-ambagan, Oo. binigay directly sa So yun ang Paano nakalabas yung pera pala? Yun so pa. ibig sabihin yung Villamor, Oo. yun ang kumulekta Kasi, sir, ng ito pa- pinag-ambagan or Tsaka ang sabi pa, Ricky, Oh, ito Secretary pa, Jing, oh. pinagplanuhan daw sa isang opisina. Ng, office. Ng Diyan Bucor. ng Bucor. Ng Bucor. Para may tinutumbok na pag ganun, di ba? Oo nga, mukhang At saka, dinidiin na alam mo, talaga. at saka, alam Mukhang mo, dinidiin yung si Bantag pala. at saka with due respect, mukhang mayroon talagang concerted effort na ipipin down talaga si Bantag. Kasi obvious na. Kasi with due respect, itong pumalit na Bucor OIC, Brad ko yan General sa Katapang. paternity. Oo. Matino naman yun. Si Greg. Pero, I mean, hindi naman dahil Brad ko siya, didepensahan ko siya. Pero, kasama din yan sa concerted effort. Kasi, bakit siya biglang inano niya yung ngayon yung Nag-oplang galugad sila. nag-opla, ganito na parang pinipin down nila si Kwan, may mga delivery na beer. So everything leads to Bantag. Tapos lahat daw ng Posible. No, diba? Secretary Jing, lahat daw ng mga may kaugnayan kay Bantag, yung kanya mga security, dinisarmahan na. Oo, dinasarmahan. Talaga tinanggal. Yan ang pagka gusto nila, gera. Well, alam mo, tingin ko, they want to destroy PRRD. Kasi dito ngayon sa mga trolls, Posible. mayroong isang lalaki dito na nagba-vlog din at Ano ba pangalan yan? Baka wala naman nakikinig dyan. may mga trolls daw ng Duterte na parang ginugulo daw yung investigation. And he is maybe one of those part of the people that is trying to push Bantag being identified with Duterte kasi napakalakas ni Duterte. They're trying to pin Duterte down kasi 90%. And so long as Duterte is there at hindi siya believe dito sa Pangulong Macoy Jr., Duterte will always be a threat to this administration. That's why nakita siguro nila si Bantag na a possibility na makasaksak sila kay Duterte. Posible. Ibig sabihin, napopolitika na tong kaso. Napopolitika na. Very unfortunate sa kaibigan natin at yung pamilya nila. Sila Roy Mabasa. Yeah. Ay, nako. And I warned Roy, dahil pa-interview siya ng pa-interview, baka mamaya magiging part na rin siya ng political maneuver dito. Siyempre, this government will do anything to stay put despite the fact that people are already leaving the movie theater. Di ba? Hindi na nila nagugustuhan yung pelikula kaya in the middle of the theater the showing nag-aalisa na. But they have to blame Duterte. Kaya malaki trabaho ni Paul Soriano. Yeah, para mag-magic. Creative. To be creative, to push creativity in Malacanang.
Oo. Okay, so sana talagang lumitaw yung yung totoong responsable dito no sa krimen at sa Alam mo, mga kaibigan, Mm. Ricky, Eli, mga kababayan, pagka hindi pulido yung nilalabas nilang resulta at humahanap lang ng poll guy, walang maniniwala dyan sa Oh, totoo. sa findings na yan. Ha? Even the court will just dismiss that. Ha? Lalo Very na unfortunate. kukuha ng magaling na abogado yung mga pinagcha-charge sila. Baka mamaya Hindi, anong Secretary, ano nakikita mo dito? In-announce na naman yung pagkahuli daw ng isa pang person of interest galing Palawan. Palawan pa. well, Ano kayang play dyan? well, ako naman, si Boying, marunong naman yan dyan. Mm. And he's very careful. Pero the people within him and yung mga peers niya, they're doing their own thing. Mm. Especially the PNP. In fact, naririnig mo si Orcomo, di ba? Oo. Estomo. Istomo. Istomo na mag-iimbestiga pa rin daw sila. Maski nag-imbestiga, nag-take over sabi na niya, ang may DOJ. breakthrough at ano na raw. Oo, may breakthrough. Close na raw. Ang nadidisturb lang ako doon is nung tinanong nung media, General, Sir, ano paano yung tatlo at large pa yung Di Makulangan, yung dalawang Di Makulangan at saka yung isa. Sabi niya, anong problema yan dahil sinampahan na namin ng kaso for murder. It's premature. Nag-iimbestiga Atat pa, masyado, no? nag-iimbestiga pa si Nagmamadali. DOJ. Nagmamadali. Here you are already filing charges. That's premature. Mm. Ha? Kasi Iniipal. dapat there should be one and only one. Now, if it's a conspiracy, then the conspirator Conspirators, should be no. part of the case. Of the case. Hindi yung ito lang muna kasi ang parang nangyari diyan, si Escorial Mm. nag-umamin. So, kasuhan na natin kaagad to si Escorial. Oo. Ha? But Escorial is part of the Di, may kasama pa akong apat eh. Pero dapat, Secretary, di ba, nang sumuko nung gabi, Oo. kinabukasan, pinareskon kagad. Dapat binalidate muna lahat. Binalidate. Tapos, pinagdadampot na muna kung sino yung mga yun lang, kasabote. ano mo, Yeah, with tama yan, due oo. Kasi, respect. di ba? Oh. Tama yan. Yun dapat ginawa talaga. With due respect, yun nga sinasabi ni Bantag. Binulat-lat yun na eh. O di, kaya na, pinatay yung ano. Oo. Ay, si Villamor. Oh, yung Villamor. kaya pinatay Diba? yun. Oh. Ano nga, di ba? Umaga pinreskon, alas 9. At saka, Alas 12. Alas 12, at doon saka na. si Bantag, Binangungot, alas 12. Oo, inamin ni Istomo na they did not coordinate with him. Mayroon daw silang Hindi raw official, officially hindi. Oh. Episyon na. Sabi na nakapag-coordinate tama, siya. tama, Di ba Kasi sabi niya? kasi kung nangyari na si Istomo call Bantag. Oo. Kasi among them they have Magka-level naman sila. ka-level. General. Mista. Mayroon kaming suspect diyan na si Basta Villamor. Si Villamor. Lahat ng Villamor, Lahat ng Villamor diyan i-secure mo kasi baka mamaya dalihin 'yon. Wag lang yung Villamor Air Base, So ganito, okay. Of course, sasabihin niya, hindi namin pwedeng sabihin kay Bantag na suspect yan. Oo. No, but on the other hand, you give him accountability. Yes, pinasa mo na kagad. Pinasa mo Pag may na yung- nangyari dyan, Pag nangyari Then, yan, buka. mas madali na hulihin Yes. si Bantag. Tama. Kasi, sinabihan ka na namin, pero napatay pa rin. Di ba? Hindi, sino ang sinabihan niya kundi si Bantag? Kaya Kasi- nga, kaya nga, wala meron nga eh. daw siyang hindi nga si Bantag. Source. Hindi nga si Bantag. Kaya nga. Oh, So, yun, ang sinasabi ko, mas suspect dapat yun. si Bantag ang sinabihan. Oo nga. Tama. So that Bantag will have the responsibility and accountability Yun, na tama. i-secure yun. Dapat yung person of interest din yung sinabihan nila. Kasi baka yun yung nagsabi, uy, naku, buko na tayo dito. Posible. Sakalin na yan. Baka asset nila Istomo yan sa loob. Kunin nyo na yung unan. Sige. Okay, abangan natin sa susunod na kabanata Tapos ito Biyernes. pa, Okay, sige. one more thing. Kunin mo na yung plastic. Yung ito, mayroon din akong natatawa ako doon sa interview ni Porton. Rachel. Raquel. oh. Raquel. Medyo hindi pabalagbag yung sagot. Ano pa ba lang?
nung una daw, ganito, tapos, kausap daw ni si Kwan, saka lang daw niya na, na may tinon over daw na plastic plastic daw, sabi, nag-usap sila ni Secretary Boy, Remulla. Doon lang daw niya na figure out na plastic. Dapat nung una pa lang, alam mo na yung Ang plastic possible. ang gamit. Plastic ba yan? Or sako ba yan? Kasi hindi daw pwedeng unan. Sabi niya, Bakit daw? Wala nga explanation eh. Hindi, pero ang parang naging siyempre yung talagang ang uso kasi sa kulungan, Oo. susupot. Supot, Supot talaga. So Tama parang naman. naging Now, ganun. Oo. now ito nga ang tanong ko. Yung bang plastic na inano daw Yung supot, ni secretary, yung ba yung plastic na ginamit? Ay, hindi natin alam. Okay, Yeah. kaya nga maraming Diba? actually there are Kasi so kung many kung so tayo many things that have to be unfolded Kasi kung here. criminal mind tayo, plastic na yun never existed. Di ba? Ginamit mo na, tatapon sigurado yun. Nilagay na yun sa bulsa. O nilagay sa bulsa. O, tingnan Ay, mo, sinunog na agad. O, di ba? O. Tsaka alam mo, hindi naman ano ka ba ng- si Bantag hindi naman ano yan eh. Hindi naman amateur yan. Kung siya talagang ano diyan, gagawa ng Malinis dapat. malinis na Kung ako taga maniobra. BGMP, ang gagawin ko dyan, magpapamini riot ako. Di ba? O, tas hahayaan mo ngayon yung kung sino man yun, si Villamor. Tapos sasaksakin na o. Galing mo. Parang movie yan. Boss, pwede Parang to. si ano yan eh. Si Stallone. Ah. Ha? Yung pinatata- Yung sa Scarface yung na binadala alala mo. para tumakas, no? Hindi, yung sa Scarface na pelikula, di ba naalala mo? Oh. Sila Al Pacino, meron silang sasakasakay na political detainee. Gumawa ngayon sila ng riot. Yan. Sa sa mga kartel, yun ang Oo. mga narcos, yun ang mga Yan ang para aksidente ang ano, di ba? Aksidente. Oo. oo. Anyway, mayroon tayong mayroon palang in relation to yung hirap ng taong bayan. Mayroong isang kongresista na nakiramay sa kanyang mga kababayan. At related to food security, sinasabihan niya na ang Department of Agriculture or the government for that matter should try to purchase the remaining palay na Oo. available. Kasi kawawa yung mga tao. Damage na yung siguro 90%, mayroong 10%, ito si Leo Di Tariela, asked President Marcos and the NFA to buy storm damage palay. Now, ang tanong natin, ginagawa ba yan? I mean, it's not only for the district or the province of Tariela, but in general. So, interview natin. Kasi earlier, mayroong mga farmers na nagreklamo na 13 pesos lang daw Wow. ang angkat ng mga unscrupulous traders. Now, would it be the same? Or will now the NFA be mandated to buy, to have a buying spree on all these salvage palay? Secretary, hindi ko alam, no? Ito bang mga ganyan, pwede pang ipakain sa baboy yan, etc.? Or pwede pang Yeah, of human course. consumption, pwede? Of course, basta lutuin mo lang. Basta lutuin. hindi infected. Hindi infected. Ay, At ulit, pwedeng kainin pa ng tao yan. Basta, Kainin tao kasi merong mga... dahil may mga nasa haspa no? tsaka basta may mga pasilidad tayo. Kasi yung mga pangkaraniwang magsasaka, walang facility yan para mapakinabangan pa eh. At saka there was what we want to know also. Kasi parang tinatago lahat ng mga aksyon ng gobyerno. Tinatago kung saan nagpunta ang Pangulo, tinatago din ng DA kung anong mga aksyon nila. Unlike during the time of Dar, mahilig si Secretary Dar or si Piñol, kasi mga media people yon, mahilig mag-publicize ng mga kanilang aksyon, no? Ito, there is complete secrecy of what the DA is doing. Like we have this rice tarification law na pwedeng mag-import. Pero mayroon yatang pronouncement si President McCoy Jr. na wag na daw mag-import. Wag na raw. Wag daw mag-import. Pero the way things are going, there will be definitely shortage of palay Tama. in the country. So there's already a law
Kasi ilang Basta hektarya. magbayad lang ng buwis, some people can import, right? Import. So long as they pay now. Corresponding. Oh, nasa customs na yan kung if they collect the proper taxes for those importation, di ba? Tama. Okay. Okay, sandali. At mamaya pag-usapan natin yung issue sa mining, ha? Sandali. Paalala muna tayo, makasama oras natin sa buong kabuluhan. Alas 2:19 na po ng hapon. The Hospital and Medical Center has proudly launched the newest member of our surgical team, the state-of-the-art Da Vinci Robot Surgical System this month. The robotic surgery program at CGHMC will help deliver the highest standard of surgical care while providing quality and value for money medical services to patients from all walks of life, regardless of race, social status, and creed. It is one of the hospital's latest programs geared towards its innovative expansion as part of its 130th anniversary celebration last year. For more information, call us at 8711-4141, local 1202. That's 8711-4141, local 1202, or hashtag CGHMC Robotic Surgery. Ipa-rush kay Paras. Ipa-rush kay Paras sa RMN DCXL. Okay, balik po tayo mga kasama. 2:21 na po ng hapon. At samantala, dito naman tayo sa issue, Secretary Gina, sa DNR. Yeah, well, incidentally, dito sa published news na ito, it would seem that an undersecretary of DNR, ano ba ang pangalan nito? Oo. Oo, nagsalita daw ay na ang DNR maghintay muna ng kanilang mga aksyon tungkol sa mining pagka hanggang na amend na yung mga batas. Can you imagine? Okay. Yeah, Although it was presumably not what it intended, the Department of Environment and Natural Resources seems to have caused alarm among stakeholders and others impacted by the mining industry with a recent announcement that it is pursuing amendments to the 1995 Mining Act. The proposal is even more concerning because no details were offered about what those changes might be. Parang ang gist nito, itong certain Jonas Leones, I don't know if he's an Yusek. old hand in the DNR or a new one. Pero Hindi, ang nakarapre, ang alam ko, Oo. Duterte administration. so Mr. Yusek Jonas, I mean, nakakahiya naman, appointee ka pa naman ni President Duterte. Nagbibida-bida ka dyan at mali-mali yung Mali, oo. communication mo na ang sinasabi mo, hindi mo na gagalaw ang DNR habang hindi pa naamindahan yung batas. Bakit? Alam mo, there's an existing law. And the law of the case or the law prevailing is the one that controls the game. Ito simple lang yan ha. Undersecretary yan. Undersecretary dapat sumusunod dun sa prevailing laws and regulations. At saka Yan ang trabaho niya. Hindi tsaka, ko pwede niya sabihin ang protocol, suspended lahat. ang protocol din dyan sa mga cabinet, mga department, ay kung walang basbas ng sekretary mo, huwag kang magdadaldal. Oo, confusing yan. Oo. Iba yata ang sinasabi ng sekretary mo, iba rin yung pinairal mong mga daldal at nakakaabala or nakakaalarma sa mga Bilang stakeholders, bahagi ng executive mga department. mining companies and their allied resources or partners in the industry. O again, napaalala lang ho natin, bilang undersecretary ng executive department, ang iyong responsibilidad ipatupad ang batas. Opo. O ngayon, kung meron kang proposal ng mga changes na yan, hindi yan nangangahulugan na
pwede mong Congress yan. suspindihin. At saka, kung ano man yung at saka operasyon ang ng protocol dyan, kung mayroong mga departamento mo. may mga amendments, Congress mayroon yan. tayong protocol dyan, dadalin mo muna sa NEDA. 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 Kasi ang NEDA, siya yung nag-collect ng tapos nagkakaroon ng LEDAC. If there are changes to that, tapos PLLO. Yun ang nagtutulak ng batas para maipasa ng Kongreso. Hindi ikaw. Yung ewan ko kung ikaw ba yung DLLO nung ng department mo, ha? Alam mo, Di, mahirap may, yun pa kasi may baka mga nakausap kasi ako na parang sabi nila, ano bang pinagsasabi nung undersecretary na yun? Hindi, baka naman nagpaparinig. Lapit na Pasko. Hindi, baka sabi niya, magaling ako baka pwede nyo ang ma-extend yung appointment ko kasi hanggang December 31 lang Hanggang sila. December Oo. 31. Tsaka abogado yun, ha? Ito ba po, abogado? Attorney dapat Jonas alam niya Leones. dapat yung, hindi siya dapat Well, reckless. maybe alam mo, Yusek, magkasama tayo. I was in the cabinet of the president as his political advisor. Our program is always open for you to clarify what you said. Oo. Pero at the moment, we have to strike what your alarming statements have caused to the Hindi, kami po stakeholders. ay kaibigan at ang mga kaibigan nagsasabi ng tapat yan Yes. para maganda ang maluwat yung ating If you hear our broadcast now, you can always call on us and clarify. O kaya yung mga DNR nakikinig niya, kalabitin niya yung undersecretary niya. Or Medyo if palang the yung secretary is aware, wag po kayong matakot, Secretary Loizaga ba? Oo. DNR. Hindi po kami mamimilit sa iyo. Pero kung kusang loob mo na i-clarify po ito kasi it involves your department. Hindi po kami nagpa-flash ng cabinet secretary sa inodoro. Tulad nung isang EPAL na dating announcer. Ha? Kami po ay ano bang tawag niyan? Courteous. At kung gusto niyo magpa-interview, okay lang. Hindi naman kami nagagalit kung ayaw niyo. Basta sila, bukas tayo. Pero under our system, the public should know. And it is your obligation to let the public know. Now, we're inviting you openly to be in with our program. Oo, Loizaga yan no? Yes, secretary. Yung Secretary DNR. Loizaga siya, di ba? Asawa ng isang Loizaga. Yeah. Tama ba? Basketball player, asawa yata ni Joey Loizaga. Karibal si sino ba yung Si Boy. Wala na. Di, yung girlfriend ngayon ni Rachel. ni Si Atong. Sabong. Si Atong. Oo. Uy, talaga. Ano si yan Atong ulit. Antonia Yulo Loizaga. Oo. Yulo na, Loizaga pa. Oo. May gulay. Yung Yulong mabigat dyan. Yulo. Yulo, kamag-anak daw yan Kamag-anak Incorporated daw yung mga Yulo. Ang lalakas, ang laki ng These lupa were niya, the Kanlubang, ha? these were the very close rich oligarchs. Oo. They own the Kanlubang estate. Kanlubang, Oo. buong Kanlubang, ang laki nun pare. And one of the stalwart of the Yulo was certain Mr. Tiling Yulo. Di ba ikaw nag-golf ka doon? Kanlubang. Oh, si One of the best golf courses yan. Kanlubang. Buti na may mga pera kayo. Pero ang alam ko, yung Kanlubang, binili na ng Ayala yan Part na yata ng Nuvali ngayon yan Binili nila yung buo. Ang alam ko, ha? Kaya pala pwede dumando sa Nubali na. Kasi dati bawal Oo nga, Yeah. bawal, tama. A big portion of the Kanlubang estate, I think, was acquired now by Nuvali. Nuvali na. Which is an Ayala developed subdivision. So from Matangos ang ilong to Matangos na ilong. Yung mga Yulo, ano yun? Mga uri mo yun sa mga Cantale. round faces and normally medyo kakalbuhin na yan sila. Di ba? Okay. Alam ko, ako hindi ko feel yung buhay hasindero, secretary lang ang may feel yan. Well, I mean, we're just laying the ground na yan. Hindi po ba naging mga barkada yan, yung mga hasindero? Hindi naman. Hindi naman. Pero alam ko yung mga barkada nila.
Kasi kung 70s yan, ganda Kasi, na 70s. alam mo, Hmm. historically, okay. Ako, Opsilonia, nung Oo. madalas kaming napaparambol noon. Saan? Diyan sa Ayala Labang. Hindi, sa UP. Sa UP. Oo. Sa UP, mga, alam mo na, part of the student life eh. Oo, bahagi Tapos naman may yun. mga nakakalaban din kami na mga hindi fraternity. Sino ba kalaban nyo talaga? Sigma Rho? Well, lahat Mas naman marami. yan, lahat naman yan. Scintilla, USG. Alpha Phi Beta. Alpha Phi Beta Ano yan, rin. it's part of the university life na syempre mga siga-siga yung mga fraternities eh. Mayroong kami, dahil nga identified kami kay McCoy, they considered us rightist. Oh? Oo. Hindi naman. Mga rightist. Tapos Voltaire. kalaban namin. Brad mo si Voltaire eh. Hindi ko brad yun. Ay, hindi mo ba Brad si Voltaire? Hindi. Sino yung nag-NPA na Brad nyo? Meron eh. Oo, mayroon din kami. Mga Yung anak ko Melito Glor at saka yung Ayan, Mer Melito Glor. Arce. O, mga ano yun. I mean, these are mga Hindi, young members of Kabataan Makabayan. Sa UP talaga, very, very popular ang Upsilon. In fact, number 1 yan na fraternity. Kaya Sa ngayon, buong UP system. ako ay supposed to be with Greg Katapang kasi brad namin yan, junior brad ko yan. But I have to take sides of what is Kailangan balance. the right thing, walang due process doon kay Bantag. So nakikita ko parang ginawa din nila kay Boying Rimulya. I suspect that yung kanyang anak was singled out. No. Siguro may mga tao diyan na hindi nagustuhan si Secretary Rimulya na Tingin ko yan diversion. no. Yun ang balita ko sa Intel community. Oo. Dinivert para mas malaking ship. Baka yung Intel mo is the diversion itself eh. Hindi, Intel M nga yun. Intel Marites. Uy, bukas ulit mga kababayan. Okay. Maraming salamat po sa pakikinig. Ricky Rivera po. Okay, maraming salamat, Maraming Secretary. salamat at bukas wala ako. Ipaubaya ko na sa mga magagaling kong mga kasama. Okay, Bitahan salamat. ko dito si ano. Okay. Valerie, Okay, mga kasama, sa pangalan po ng Secretary Jing Paras at siyempre Ricky Rivera, ako pa rin po inyong radyoman, Eli Saludar. Muli po sa magandang hapon.